Ayun nga, no, napaiyak si Senator Pia Cayetano sa sobrang asar dito kay Risa Hontiveros, ano, at ugali naman kasi nitong mga ito na naggagaling-galingan kesyo ah nabulok na yung mangga. Bakit daw parang, I mean, yun ang hilig nitong mga grupo nitong mga dilawan na ito nila Risa. Mahilig pumapel. Napiko na rin siguro itong si Pia Cayetano, no. Isipin mo hindi man lang daw pakinggan natin, ha. Pakinggan natin para, 'di ba? Sige. There is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Minority Leader, may I just give, you're my kuya, but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready. May tanong dito si Loren Parang naiyak na rin si Loren dito eh. Ito. Ayan, tama siya, parang naiiyak na rin si Loren Legarda eh. Ito naman kasi si Risa Hontiveros, bida-bida. Naiiyak na si Loren dito. Siyempre, alam mo rin, mga babae, mahihina ang loob niyan, di ba? Naiiyak-iyak na nga si, si Loren Legarda eh. Nagalitan nga natin yung aking, picture. Para makita si Loren, ayan, ayan si Loren Legarda, naiiyak na siya. Parang gusto na rin umiyak eh, no? Bida-bida kasi ito si Risa Hontiveros, kaya anyway, ito naman na lang, hanggang 2028 na lang ito si Risa Hontiveros, babalik na naman ito sa kalsada at doon na naman magsisisigaw, no? Kasi wala na ito eh. Tapos na ang term ito, tapos aspiring presidential candidate, tawag dito, presentable, pinipresenta niya yung sarili niya, which is hindi naman mangyayari, no? Mahalata mo dito kay Pia Cayetano na talagang galit at isipin mo mapaiyak ka dyan sa at hindi acting yung iyak niya, hindi katulad nung mga testigo nyo na
ni Madriaga, hindi katulad nila, yun po may mga iyak na testigo dyan. Ano? Ah, and anyway, siya pala yung sa Blue Ribbon Committee Chair, no? Siya yung chairwoman, ano? Tingnan natin, ano, siguro meron silang to pacify yung ano, siya na yung inilagay diyan, ano. And ganun din naman kahit sino ilagay mo diyan basta do sa grupo ni Cayetano. Ang importante diyan na ipatawag nila yung dapat ipatawag, ano. Kasi kung hindi rin nila ipapatawag yan, mawala ring magiging ano sa kanila, masisita rin sila ng taong bayan kasi isa sa pinaka-importante ngayon na gusto ng mamamayang Pilipino ay buksan uli yung investigasyon doon sa flood control, no? At tulad yan, magtatagulan na naman, no? Habang ano yan, matagal lang epekto nung flood control na pinagnanakaw nila na hindi naman nila in-execute at pinagbubulsa nila. Every year meron tayong baha, meron tayong bagyo, no? So, pagpasok ng mga bagyo na yan, talagang maaalala ng tao yan. Ewan ko kung paano nila iiwasan yan, no? Yung baha na yan at yung issue na yan, no? At siguro, tingnan natin, baka next week o bago mag-impeachment, kasi yung impeachment, maumpisahan pa yan. Baka ano pa na next month na, no? Baka next month na mauumpisahan yan. So, tingnan natin kung uumpisa na silang mag-imbestiga dyan sa flood control. Kasi yan lang naman ang pinaka-importante dyan, yung flood control issue. Kaya nag-aagawan sila dyan sa pagiging Senate President. Isa yan sa pinag-aagawan nila, no? Yung gusto nitong grupo ni Soto at ni Lacson, wag maimbestigahan niya kasi sasabit nga yung pangalan nila diyan dahil sa yung perang ginamit daw nila di umano diyan sa campaign ay galing sa administrasyon, na yung pera naman na yun ay galing sa flood control, hindi naman pera ni Bongbong Marcos yun, di ba? So, tingnan natin next week magkakaroon na tayo ng direksyon dito kung hindi na nila agawin itong Senate presidency, pero tingin ko mahihirapan na silang agawin ito dahil sa yung pinagagawa nila, yung iniwanan nila itong majority. Pangalawa, yung mga supposed to be na gusto nilang akitin ay dinidemanda nila. Siyempre, hindi na-atras ngayon yung mga yan, no? So, definitely, magkakaroon ito ng, tingnan natin, medyo hindi natin mabasa ito. Kasi yung Senado kasi nahati sa mga, yung lower house saka yung upper house. Mga bulok na yan, ang matitino na lang dyan, yan ang nasa majority. Isipin mo, ngayon lang nagkaroon ng Senate President na hindi utos ng presidente, kumbaga walang basbas ng presidente. Pagkaraniwan, pag naging speaker ka at naging Senate President ka, ay may basbas ang presidente. Ito wala Kaya pahiya si Bongbong Marcos dito at yan ay nangyari dahil kay Senator Bato. Ngayon yung TRO na hinihingi ni Senator Bato ay na-deny. So, hahabulin na ngayon yan ng mga talagang medyo madugo ito. Ewan ko kung paano nila arestoin si Senator Bato, kung lalaban ba ito o susuko. Pero sabi naman niya, hindi siya susuko sa banyagang huhuli sa kanya, yung warrant, no, yung
ICC, no? So, with that, siyempre, pipilit nitong grupo nila, itong gobyerno na yung ICC warrant ang ginagamit nila. Kung hindi siya magsasubmit doon si Bato. Kasi pag nadampot siya nito, hindi na siya makakaalis doon sa ICC. Bata pa si Senator Bato, 64 lang. Kung mabubuhay ka pa ng 20 years kang nakakulong doon. Ewan ko kung papayag si Senator Bato ng gano'n. Di ba? Wala naman tayo sinasabi na lumabang ka, no? Ikaw naman dati kang musang, no? Alam mo na, sasapitin mo pag nadampot ka ng mga yan. Nako po, siya, yun lang at ikaw kasi Risa, no? Kasi paepal. Laos ka na Gusto mo pang, ewan ko sa'yo.